Hindi lang basta good news, kundi Oras, Sister L. It's 8:41. Good morning, Lakay, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Diyos marhay na aga sa Induga Boss. Yung damit mo ngayon, ayan. Yes, ay, ano siya, Lakay? Ba't ang baba naman nung... Hindi ganyan, design siya. Ganun ba yung kita yung kilikili mo? O yung, Ganito siya, Lakay. ganyan ba Hindi yan? mo siya pwedeng itaas kasi style yan. Oo, sige ikaw na. talaga eh. Pinuna mo na naman yan eh. Hindi ko na nga inaano eh. Buti na lang, naka ano yan eh, naka Brazilian wax yan. Kilikili? Iba yun. Ay, ba yan? Ano yung pampaputi na ano ng kilikili? Ewan ko sa'yo lang kung ano sinasabi mo. Ano, probinsyano. Sandali lamang at kanina pa si Nato Reyes ng bayan sa linya. Ayan, sa kahintay, nakatulog na yata. Ayan, lumapit na. Lumamig na yung kape. Nasa Soto Street na. Alamin nga natin kung sandali lamang mula sa Malacanang. Abay kung saan Presidente Bonget, standby Raymond, standby Manang Milky Rigunan, dyan sa Senado at Kamara. Eto muna ha. Alamin natin kung ang Presidente Bonget sabi halos magtatalon sa tuwa ha dahil nabasura sa Justice Committee ang impeachment complaint. Abay itong mga nag-file naman ng impeachment complaint laban sa presidente. Abay mukhang naglulupasay. Hindi naman Siguro, Lakay. Ayan, pero siyempre malungkot. Malungkot, oo. Dahil hindi lang isa, Lakay, dalawa itong impeachment complaint na baril. Hindi na natuloy. Tapos sasabihin ng Malacanang, ala naman very weak and without merit. Ala daw sustansya. Ayan na. Kanato Reyes, ang presidente ng Bagong Alyansa Makabayan-Bayan. Kanato, magandang umaga po sa inyo. Maganda ba ang araw ninyo ngayong naibasura impeachment? Impeachment complaint. Magandang araw po sa inyo. Kami naman po ay nandito lang po, steady lang po at hindi naman po tayo naglupasay kahapon. Nakinikinita na natin eh. Na-force nyo na. Doon talaga patungo. Oho, mukhang desidido talaga sila at marami lang mga legalidad at mga hair splitting na sinasabi para malito tayo at maibasura nila yung impeachment complaint. That was, I think, the game plan ever since, from the very start, para mag-effect na yung 1-year ban at wala na ulit na mapag-uusapang impeachment ng Pangulo sa loob ng isang taon. Kasi yung complaint daw Kanato walang sustansya, weak and without merit. Kulang sa batayan. Kulang daw, puro betchin daw, walang ano ba yung mga kakibat na ebidensya? Ba't sinasabi ng Justice Committee ng Kamara na walang substance, insufficient in substance? Ito nga po yung nakakadismaya dyan kasi nakahanda po kami. Hello? Opo. Yes po. Nakahanda po kami na mag-present ng ebidensya. Kaya lang po, dapat mabatid ng ating mga taga-subaybay na yung yugto ng deliberasyon kahapon ay doon lamang sa sufficiency in substance. Ibig sabihin po, ito ay nailatag ba, nailinaw ba, nailista ba ang mga impeachable offenses ng Pangulo at ito ba ay umaabot sa tinatawag na betrayal of public trust o yung pagkakanulo sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya ng publiko bilang Pangulo. At tingin naman namin, yung nilista namin doon, kaugnay nung mga allocables, yung mga kickbacks, yung abuso sa unprogrammed appropriations, ito po ay mga malinaw na mga impeachable acts, lalo na yung usapin ng pagtanggap ng kickbacks at hindi pag-iimbestiga sa mga opisyal niya na tumanggap ng kickbacks on behalf of the President, mga opisyal ng Malacanang. This will come, yung presentation ng evidence, at the next stage, pagkatapos po ng sufficiency in substance. Ang problema po, nakikita namin dyan, ayaw nilang umabot kami sa susunod na yugto. Kasi sa susunod na yugto, kailangan humarap na ang Presidente. Kailangan magpaliwanag na ang Presidente. At yun ang iniiwasan nila na harapin ng Pangulo ang mga alegasyon laban sa kanya. Sumagot doon sa reklamong inihapag namin laban sa kanya. So, yung ending, clearly,
ayaw na nilang umabot tayo sa yugto na maghapag ng mga ebidensya, pinatay na nila doon pa lang sa sufficiency in substance. So, bagamat meron pong 1-year ban na hindi na po pwede ulit mag-file ng complaint, ano po ang plano ng inyong grupo, Kanato? Well, sabi ng Malacanang kahapon, dapat mag-move on na tayo. Pero ang hirap po Tigol talagang mag-move on. Pag ang daming mga usapin na hindi nasasagot, mahirap mag-move on kapag may mga hindi na imbestigahan at wala pong nananagot doon sa bilyones na ninakaw at ang papel ng Malacanang sa lahat ng ito. Kaya po hindi man tayo mabigyan ng puwang dito sa proseso ng impeachment, hindi naman po titigil yung mga grupo na ipanawagan yung investigasyon, pananagutan ng pinakamataas na mga opisyal. At kasama na nga po dyan, yung nabanggit namin kahapon, lubhang mahalaga na magkita-kita sa February 25 anniversary, 40th anniversary ng EDSA People Power. At maalala nga natin, ito ay laban din sa diktadura, laban sa korupsyon, laban sa conjugal dictatorship at malawakang pagnanakaw. Doon po natin talakayin muli itong mga hindi pa nare-resolve ang issue ng korupsyon na bumabalot sa ating bayan. So, pati sa plenary kasi may pampalubag loob ang Justice Committee. Sabi ni Congresswoman Luistro, hindi pa patay. Ayan, kailan pa ang one-third of votes dyan sa plenary. Para mabuhay. Para mabuhay muli ang impeachment. Sa totoo lang po, Manong, pinaglalamayan na itong impeachment. At pag dumating yung plenary, ililibing na po nila. Ganun ba yan? Complaint sa plenaryo. Ganun po siguro ang mas akmang sabihin. So, dadaanin nyo lang sa kalsada, dadaan nyo lang sa EDSA. Dadaanin po sa kalsada, dadaanin po natin sa pagpunta mismo at pagpapaliwanag sa taong bayan. Kasi at the end of the day po, ang taong bayan naman po talaga ang huhusgan sa lahat ng ito. Sila ang pinakamahalagang stakeholder dito sa buong impeachment proceedings. So sa kanila kami magpapaliwanag. So parang sa sinasabi po ninyo, Kanato, parang tanggap nyo na po kahit noon po bang una nararamdaman nyo na talagang hindi po ito magpupush through? Well, inaasahan po ang pagbasura pero hindi tinatanggap ang resulta. Hindi po namin tinatanggap itong ganitong pamamaraan. Lalo pat meron pang pangalawang impeachment complaint na nakasala ngayon laban sa Vice President. At hindi maiiwasan ng publiko na ikumpara kung paano nila pinakitunguhan yung Marcos impeachment complaint versus yung pakikitungo nila sa Duterte impeachment complaint. At syempre, magkakaroon din ng mga tanong kung bakit gano'n ang magiging resulta doon sa kabilang complaint. So ngayong pinaglalamayan na impeachment laban kay Presidente Marcos, so ano naman, move forward, ayan, fast forward kay BP Sara naman kayo ngayon nakatutok. Lalo ipapakilala na raw yata si Mary Grace Piatos. Well, yun na nga po, nakahanda rin naman po kami na depensahan yung aming impeachment complaint na isinampad. Dalawa na po yung nakahain na impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Historic nga po ito dahil ngayon lang po sa kasaysayan ng Pilipinas nagkaroon ng dalawang magkasabay o magkasunod na impeachment complaint laban sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Nako, Kanato. Dapat din tutukan. Mukhang dito yata kayo may pag-asa. Ayan, kasi nagsama-saman, halo-halo na rito. May pula, dilaw, pink, ayan. Mix talaga sila dito. Peach, ayan. Well, tignan po natin po, isa rin po yan sa pinag-iisipan namin kasi alam niyo po, nung nakaraang 19th Congress, may pag-asa nga din ho doon, na iakyat niya po sa Senado, pero tila ang Presidente ayaw niyang magtuloy yung impeachment proceedings laban sa Vice Presidente nung nakaraang Kongreso, nung nakaraang taon. Hindi natin alam kung nagbago na ba. Ano ba ang kanilang timpla ngayon? Tinatansya ba nila yung nangyayaring leadership change sa Senado? May epekto kaya yun? Hindi ho malinaw kasi si Ginoong Marcos tingin namin siya pa rin ang decisive dito at in the past, siya po ang pinakamalaking balakid para makausad niya itong impeachment ng Vice Presidente. Okay, Kanato Reyes, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you at abangan natin ang susunod na kabanata. Thank you po.
Maraming salamat po. Magandang araw. Mga kaibigan, ka Renato Reyes, ang presidente ng bagong Alyansa Makabayan, Bayan. At ang sabi, dahil mukhang wala ng pag-asa sa Kongreso, ayan, dadaan na lang daw sa EDSA. EDSA na naman. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing, ngunit nang maluto ay iba ang kumain. Tayo ang pangharang sa tangke, tayo ang pambala sa kanyon, habang nag-aabang ang mga buitre, bantay sa lakay ng mga lider ng nasyon. Kahit nag-EDSA 3, kahit mag-EDSA 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo, hanggat hindi tayo natututo. Maraming salamat, Eddie Peregrina. Ayan. Akadya Santiago pala. Ayan. Galit si Ruel Aguila niya. Bigla naging iba yung singer. Ayan, oo. Ayan, kata mag-EDSA 3, 4, 5, 6. Ayan, mukhang ala ng pagbabago. Kailangan magkaroon ng pagbabago. Bayan. Ang daming nangyayari. Lakay, buti kahapon, mukhang hindi natuloy yung yung kudita sa Senado. Mukhang may power sharing lakay Oo nga power sharing, di paano yan? 2 years na lang, ha? 1 year si Tito Sen, 1 year si Senator Loren Legarda as Senate President, ha? Abangan natin kung kaya mahirap yata yung mga ganun. Pwede bang power sharing isang buwan si Tito Sen, isang buwan si Senator Loren. Kasi yung mga power sharing na ganyan, nagkakadayaan ha? Ayan, after kalahati, ha? Wag na ibigay na sa anong power sharing. Kung Wag every na, month, akin na lang. Ay kung every month, ayan, Ano yun, baka alternate? Pwede. Kaya nga alternate, pwede ba yun? Parang magulo yata yung lakay pag gano'n. Pagka every month, ayan. Oo, magkaiba kasi yung, syempre magkaiba paano yung leadership ng isa, iba siya paano mamuno. Mag-usap sila basta yung program ay consistent. Ayan. May susundin silang program. Mag-iiba lang yung presiding officer. Sa bagay. Oo. Ayan, matawag lang na Senate President. Ayan, may tala. Ayan, sa kasulatan ng Senado, Secretary Dong Mendoza. Good morning. Noble sir. Parang ang hirap naman yung lakay. Sandali lamang, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Hirap talaga ng number 1. Dami-daming commercial. Ha? Ayan, sandali lamang, Leta Narciso. Ayan, kumusta ang presidente? Ha? Abay, totally naka-recover na ba siya? Ayan, kumakain na ba ng pinakbat? Ayan, utong kabatiti tsaka saluyot. Ayan. Kumakain na yata siya lakay. Kumakain na ba? Hindi na siya puro sabaw-sabaw. Baka puro bagnat ng ha? O nga pala, kaaga-aga. Sino number 1 lang tayo? May palitsyon na kayo, pambira kayo. Almusal, litsyon, Diyos ko. Grabe lang kayang news center. Aga-aga magpapaputok buti batok. na lamang cholesterol free yan. Ayan. Ayan, tatak Lydia sa lechon pero tatak Santa Maria Bulacan. Kasi lakay, lasang tatak ba? kasi lakay hindi daw tayo nakapunta sa fiesta. Kaya ganun ang ba? fiesta ang dinala sa atin. Aba, iba talaga ang Kaador. Ayan, maraming salamat Kaador Plato at Happy Fiesta. Happy Fiesta sa mga po. taga Santa Maria Bulacan. At kayo dyan, relax lang kayo ha. Ayan, hindi lang lechon ang darating
sinasabing darating na yung sobre. Ayan. Talaga ba? Sabi na ating Vice President for Finance, Robert Pua. Ayan. Nakausap mo ba, Lakay? Pinakape ako dun sa Pegasus Cafe. Ayan. Sabi na, Pegasus Cafe and Nightclub. Ayan. Kaya ka pala muntik malate, ha? Ayan. Sabi ng Robert Pua, sabi mo na kayo, relax lang. Kasi number 1 na naman tayo. Sabi niya, kesa dalawa pa ang sobre, pag-iisahin ko na lang. Di ba? Ang galing talaga ng Robert Pua. Balita ko, nagsusurvey ako eh. Opo. Number 1 radio station ngayon, DCRH. Wow, thank you, sir. Oh, you better believe my survey, man. Yes, Mr. President, naniniwala po kami, lalo kahit nasa langit na po kayo ngayon. Good morning, Apo FBR. Mista, Colonel Alex Sembrano. Ayan, dumadalo ba si Apo Eddie sa'yo? Nagpaparamdam. Ayan. Mahirap na matatanong, Lakay. Sandali lamang, Ninong DSWD Director Sherwin Alfaro. Na-promote. Lumipat sa Ayan, gobyerno. nasa DSWD na ito si Sherwin. Pero nakakatuwa, Lakay, na through our station, through our programs, may mga natutulungan tayo. Naku, ba ako makalimutan na Ayan, Director Sherwin, ha? Secretary Rex Gatchalian, ha? Lubos-lubusin na natin. At tinatawagan din natin si Mayor Senator Nancy Binay, ha? Abay, yung pwede po ba alalayan din ng Secretary Rex, ha? Tawag mo lang naman dyan sa direktor ng DSWD sa Makati, yung dalawang pamilya na, Diyos ko, nakatira na po mahabigan doon sa karton-karton na pinagtagpi-tagpi. Ayan, may mga bata na 2-3 years old. Ayan, nagmisto ng batang grasa na rin. Nakatira po sila mahabigan sa ilalim ng Skyway. Diyan po sa pagbaba ng Skyway, diyan sa may De La Rosa, diyan sa may Buendia, Makati, ha? Araw-araw na ginawa ng Diyos po yan, at saka naku, talagang maawa ka Hindi talaga. naman kasi sila laki nakakaligo, Mantakay mo mga bata, mga paslit, walang kamuwang-muwang, batang grasa na. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:58. DCRH number 1 Na naman! sa